So, ayan mga katropa, welcome back to my YouTube channel. Ngayon, meron naman akong isang i-share sa inyo na airbag problem. I-share ko sa inyo kung paano ko ginawa at paano natin na trace yung ating trouble mga katropa. So, paano natin siya i-confirm kung talagang sira ba siya. Ayan. So, yung problema nito mga katropa sa passenger side, yung airbag niya doon is high resistance. So ngayon yung dito sa may steering airbag niya ay open circuit mga katropa. Open circuit yung problema niya sa may steering. So yung ginawa ko dun sa side airbag ay, so bago ang lahat, so siyempre maraming salamat sa mga subscriber, YouTuber, saka viewers ng aking channel. Yan, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta mga katropa. Yan, lalong-lalo na sa mga solid nating mga katropa na nanonood ng ating video. At kung pwede lang, pag pinanood natin yung video, huwag tayong mag-skip ng ads mga katropa para makatulong tayo sa iba. So, yung aking ay tumulong din sa iba mga katropa. So yan, so bago ko umpisahan, siyempre gaya na sinabi ko, maraming salamat sa inyong lahat. At shout out sa Boards Abad channel, Maestro Totong TV, Kalikot TV, Doc Ernie TV. Yan, sa mga iba pa nating mga sobrang dami lang, hindi ko masyadong so ngayon shout out sa inyo. Yan, sa mga member ng The Mechanic Group, shout out sa inyo siyempre, lalong-lalo na kay paring Jan, paring Borsabad yan, at siyempre kay paring Louie. Yan yung mga ating masusugid na nagtsatsaga dyan sa ating sa group na ayusin yung ating group mga katropa. So siyempre isa na ako dun. Yan, ang inyong lingkod, The Mechanic TV channel. So yan katropa, so ngayon i-share ko na sa inyo kung paano ko na-resolve yung trouble ng isang trouble na resolve ko na ngayon. May check pa ako na i-confirm ko kung talagang sira yung isang component ng ating airbag. So ano pang hinihintay natin? Umpisahan na natin mga katropa. Yan, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit yung notification bell, hit nyo ang all na bell para laging updated sa bago kong video mga katropa. Baka makatulong sa inyo. So let's go! So isi-share ko lang sa inyo mga tropa yung airbag dito sa passenger side. Yung trouble niya ay high resistance. So yung ginawa ko dyan mga katropa, so gaya ng sinabi ko sa inyo, siyempre babaklasin natin yan para makakakuha tayo dun sa wiring harness. Siyempre makakaroon tayo ng access. So tinanggal ko yan cover. Ngayon siyempre yung wiring harness, kapag high resistance, ibig sabihin low voltage mga katropa. High resistance, low voltage. Low resistance, high voltage. So mga katropa, pero yung trouble niya is high resistance. Ibig sabihin ng high resistance, so kulang yung voltage na pumupunta sa kanyang airbag. So yung problema ng mga ganyan na high resistance, so wiring harness mga katropa, nandyan na yung bumaluktot yung wiring harness or yung contact ng socket niya ay madumi. So kaya yung ginawa ko mga katropa, inayos natin, hinugot natin, inisprayan natin, nilinis natin yung ating socket at saka yung wire, inayos din natin yung pagkakaposisyon ng wire. So after nun na ginawa natin, chinek uli natin ang ating high scan. So nawala na yung high resistance niya. So yung natirang trouble yung dito na lang sa steering, yung sa may yung steering wheel open circuit siya mga katropa. So nisprayan ko na rin, tapos binalik ko, ganun pa rin mga katropa, hindi siya ma-delete yung ating steering wheel open. Yan yung trouble niya mga katropa. B0021 ba yun? Yun, mga ganun mga katropa, or 21 or 12 na medyo na wala na sa So ngayon yung gagawin ko, ituturo ko naman sa inyo kung paano natin i-confirm na sira ba talaga yung ating clock spring
or spiral. Yan mga katropa. Ituturo ko sa inyo. Simple lang naman mga katropa para kung paano natin malalaman at makasigurado tayo na may sira nga yung ating spiral. So, isi-show ko sa inyo. So, ito yung socket ng airbag natin ng spirals papunta sa airbag natin. Ito yung airbag natin. So, ayan. Chevrolet Colorado mga katropa. Sorry, nagkamali. So, yan. Ito yung airbag natin. Ito yung socket na papunta dyan. So, siyempre, ito socket na to, dadaan, pupunta sa spiral yan. Bago pumasok sa ating airbag na yan. Yan. So, dadaan sa spiral yan, mga katropa. So, show ko sa inyo kung ano yung, kung paano natin i-confirm na bakit siya nagkaroon ng open. Parang open circuit yan mga katropa. So, ngayon, isi-share ko sa inyo, mga katropa. So, tara na. So, ngayon mga katropa, isi-show ko na sa inyo kung paano natin chichikin tong ating clock spring. So, siyempre gagamit tayo ng ating special tools na wire. Yan, tapos meron siyang needle. Kahit itong isa meron ding needle. Yan, mga improvised na tools ko yan. Ito pa yung iba mga katropa, isi-share ko lang sa inyo. So, meron din tayong test light. Siyempre yung iba natin mga wiring harness na pang testing. So DIY lang yan mga katropa. So ngayon, isi-show ko sa inyo kung paano natin i-check yung spiral kung may problema ba o wala mga katropa. Yan. So ito yung ating spiral. So siyempre gagamit tayo ng ating multimeter mga katropa. So isa-set natin yung ating multimeter. So ayusin muna natin yung wire. Siyempre huwag tayong babanat na hindi nakaayos yung wire, baka masira yung ating multimeter. So ngayon, ang ating multimeter ay isa-set natin sa ohms. Tapos para mas madali natin ma-detect yung kung may putol ba o wala mga katropa, so kailangan natin ng ilagay sa may tunog. Yan, yung merong sound mga katropa, tignan nyo. Yan. Yan. Para madali natin ma-detect yung kung okay ba yung wiring continuity niya. Yan. Okay ba yung wiring harness natin. So ngayon, i-check natin ngayon to. So dito nakasaksak yung wire ng airbag dun sa ating steering. Dito, connect. Tapos papasok sa ating spiral. Tapos papasok dito, pupunta ron sa pinaka main airbag. Yan. Sa steering airbag. So, ito yung nagsisilbing connection ng mga accessories natin sa steering. Nandyan na yung volume, nandyan na yung kung ano-ano sa steering. Dito nakakonect yan. Kaya minsan, tsaka yung horn, dito rin nakakonect. Kung wala kayong horn, pwede rin sira yung connection ng spiral. So, kung wala kayong volume sa radio rito, pwede rin sira yung spiral mga katropa. So, lahat ng nakakonect sa steering, tapos na-check nyo yung, halimbawa, example na lang natin sa horn. Na-check nyo yung horn nyo, na manual checking yung horn, gumagana. Na-check nyo yung socket na galing dito papunta ron sa horn, yung supply, mga katropa, yung positive. Na-check nyo, merong continuity or merong ohms na dumadaloy. Ibig sabihin, walang problema dun sa wiring nyo, walang problema sa horn. Diba? So, ibig sabihin, yung problema nyo ay nandito sa kasi ito yung nakakonect sa steering, yung sa pindutan, or yung ground nyo hindi nakadikit sa steering pa rin nakakonect yung ground. So kaya pag diniinan natin yung ibabaw, didikit sa ground, so magkakaroon ng ground yung inyong horn, so tutunog yung horn. So pagka walang supply, gaya yung sinabi ko, nandito yung problema sa clock spring. So ngayon, checkin natin yung itong airbag papunta rito. Yan, dalawa na yan. Itingin natin yung kung meron bang connection, kasi manggagaling ito yung galing sa so ngayon ito papasok sa airbag. So nandito yung connection niya sa spiral. So checkin natin ngayon. So sa pag-check naman mga katropa, siyempre meron nga tayong multimeter. So siyempre ko-connect natin itong red dito sa red. Yan, tapos black dito sa black. Yan. So ngayon meron na tayong dalawang nakakonect sa ating multimeter.
Tingnan natin kung nakakonect nga. Oh, naririnig niyo naman, di ba, nakakonect. So ngayon, itong isa, kukonect natin dito sa isang side muna. Kasi dalawang wire lang naman yan. Ayan mga katropa, oh. Dalawang wire. Kukonect muna natin. Huwag niyong kadiinan. I-ano nyo lang. I-ano nyo lang ganyan. Huwag niyong didiinan kasi nga baka ma-deform yung sa loob. So ngayon, pupunta tayo dito ngayon sa socket na papunta ron sa wiring ng galing dun sa wiring. Galing ng module papunta rito. So ngayon, meron siyang apat na wire, apat na pin. So siyempre, dalawang pin lang kailangan natin. So ngayon, hahanapin natin ngayon yung, kaya harap natin ganyan para maano nyo. So nandito tayo, nakakonect Ayan, nakakonect tayo rito sa isa na to. So ngayon, hahanapin natin yung ito, kasi apat yan. So yung dalawa hindi gumagana, apat na pin. So yung dalawa hindi gumagana, yung dalawa lang. So ngayon, ito yung ating multimeter. Hanapin natin ngayon. Apat na pin to mga katropa. So isa-isahin natin. Tutunog yan kapag mayroong connect. Oh yan, ito yung isa. So ito nandito sa sulok. Yan, ito, yan. Oh. Ibig sabihin itong isang line is okay. Mga katropa, itong white. Yan, itong white. Itong white yan So ito yung connection yan. Dadaan yan sa spiral papunta rito. Yan. So ibig sabihin merong connection. Yan. Dilipat naman natin sa kabila. Sa green. Green yan, ayan. So ngayon, syempre nandito sa sulok yung isa, malamang katabi niya yung yung green. So ngayon, check natin. Yan. So wala, yung katabi niya wala. Dito tayo sa dalawa, wala rin. Dito tayo sa pang-apat, yan. Kasi yung number 1 yung white Yan, yung white, number 1. So ilipat natin ulit sa white. Yan. Checkin natin. So tumutunog yung ating multimeter. So ibig sabihin, yung linya niya okay, nanggagaling dito sa ating spiral. So yung pangalawa, ilipat natin. Yan. Yung kulay green, tapos dito natin i-an sa pangalawa. So walang tumutunog. Dito natin sa pangatlo. So walang tumutunog. Ilipat natin sa pang-apat. So walang tumutunog. Yan. Yan, walang tumutunog sa 2, 3, 4. Yan. Para makita nyo, focus natin. So yan, hindi nyo kasi mapansin yung wire, yung mga pin na yan, dilim mga katropa. Pero apat na pin yan. Yung dalawa lang kailangan natin. So dito tayo mag-uumpisa sa side na to. Ito yung, dito sa side na to, ito yung puti. Meron siyang connection. Yan. Yung puti may connection. Dito natin sa una. Yan, tumutunog. Ibig sabihin merong connection. So ililipat natin dito sa kulay green. Yan. Dito natin sa pangalawa ngayon. Yan. Yan, dapat tutunog yan. Sa pangatlo, wala rin. Sa pang-apat, wala rin. Yan. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. So ibig sabihin, yung connection nitong green papunta rito sa socket is putol mga katropa. Kaya siya open. Kaya siya naging open mga katropa. So walang connection. Ibig sabihin, sira yung ating spiral mga katropa. Yan. So ganun lang kasimple yung mag-check ng spiral para ma-confirm nyo kung yung trouble nito ay high resistance. Pwedeng sa socket lang, pwedeng sa mga socket lang yung problema niyan. Kailangan lang natin linisin or i-reposition yung wiring para ma-check natin yung wiring kung meron bang nakabaluktot o ano. Kasi kaya high resistance yan, yung wire niya meron minsan nakabaluktot or minsan yung contact niya hindi solid mga katropa, kaya nagkakaroon ng high resistance. So ulitin natin, dito tayo sa puti ulit. Ayan, dito tayo sa number 1. So ayun, yan, ulitin ko lang para mag-gets nyo. Yan, so lalagay ko sa green. Dapat dito sa 2, 3, 4 meron, dapat tutunog siya kasi nandyan yung ano nyan, yung connection yan, magkasama yan, dalawa na yan So kahit itong socket nito nandun, magkasama rin yung dalawang airbag gagaling ng module nya. So dito tayo sa 2, walang tumunog. Kahit ilagay ko to sa 1, walang tumunog. 2, 3, 4.
So yan, ibig sabihin itong green na ano, dito kasi galing yan mga katropa oh. Yan, dito papasok yan papunta ng spiral. Pag ganyan, tapos lalabas siya dito papunta sa socket. Galing ng module pupunta rito, lalabas dito papunta pa ganyan, pupunta rito sa ating airbag. Yan. So gaya na sinabi ko mga katropa, once na high resistance, so magpo-focus muna kayo sa mga socket tsaka wiring tsaka mga connection nya. So lilinisin nyo muna pag high resistance. Siguradong loose contact lang or na baluktot yung wire, merong baluktot na wire or ano, madumi. So yun yung nagiging cause ng high resistance tsaka low resistance. So sa wiring harness saka sa socket, yan, nandyan na yung corroded, madumi, yan, nakabaluktot yung wire, kulang yung pasok ng voltage kaya nag-high resistance. So yun mga katropa, ganun lang kasimple yung pag-check ng manual. I-manual check natin yung ating clock spring or spiral spring. Yan. So multimeter lang katapat niya mga katropa. So ayan, sana nakakuha kayo ng idea mga katropa. So ngayon yung problema ito, kaya nagkakaroon tayo ng open steering airbag open. Yan. So nasabi ko nga, yung ating resistance high, resistance low, ibig sabihin sa mga socket or connector lang. Pag resistance high, ibig sabihin low voltage. Pag resistance low, ibig sabihin high voltage. So ganun pa rin yung problema nun, sa socket pa rin. Yun muna yung gagawin yung first step mga katropa. So pag open, ibig sabihin meron putol or hindi nakakonect. Yan mga katropa, yan yung mga simple tip lang na may share ko sa inyo mga katropa sa ating airbag. Simple lang, di ba mga katropa? Kung magpo-focus lang tayo, madali lang ma-detect mga katropa. Kaya gaya sabi ko, babase tayo sa scan natin, hindi tayo manghuhula mga katropa. Yan. So yan yung simpleng pag-check ng clock spring para ma-make sure natin na talagang sira mga katropa. So hindi mare-repair naman yan, kaya lang medyo mahirap i-repair. So mura lang naman mga katropa, papapalitan na lang natin. So yan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea. So ayun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa senior ko kung paano natin checkin, lalong lalo na yung mga beginners, kung paano natin checkin yung ating clock spring para ma-confirm natin na sira yung ating clock spring dahil hindi natin ma-delete yung trouble code natin na steering wheel airbag open. Ibig sabihin open, walang connection. Yan mga katropa. So nakita nyo naman, pinakita ko sa inyo kung paano natin checkin. So yung isang wire putol, yung isang wire nya, kaya wala siyang open, kaya wala siyang kaya yung trouble nya is open. Gaya na sinabi ko, yung isa na nakita nyo naman yung high resistance sa passenger side. So na-solve natin yung problema. Naglinis lang tayo ng socket, nag-spray lang natin ng mga socket, tapos inayos lang natin yung wire. So nawala yung high resistance. Ibig sabihin yung voltage na pumapasok sa kanya is okay na. Nasa tamang na yung voltage. Yan. Yung pumapasok sa ating passenger airbag. Kaya nawala na yung trouble code. Yung sa steering hindi nawala yung trouble code dahil putol yung wire, wala siyang supply. So wala siyang signal, kung bagal ng supply ganun, kaya yun yung nagiging problema, open. So ayan mga katropa, sana nakatulong yung senior ko sa inyo about sa airbag. So same lang yan, mapunta sa likod na airbag, mapunta sa side airbag, mapunta sa curtain airbag. So yun lang din yung procedure kung paano natin check-in. Simple lang mga katropa. Kaya nga sabi ko, babase tayo sa nababasa ng ating scanner mga katropa, di ba? So yun, sana nakatulong mga katropa yung senior ko sa inyo. So syempre shout out tayo ngayon, shout out kay Boards Abad, kay paring Boards yan, kay paring Jan, kay paring Louie yan, syempre. Saka sa mga may channel, Boards Abad channel, syempre. Truck Rescuer, Mekanikong Lumad, Kalikot TV, Maestro Totong TV, Doc Ernie TV channel yan. So yung may mga channel, suportahan natin mga katropa. Siyempre, huwag niyong kakalimutan mga katropa yung channel ko.
The Mechanic TV channel. Baka makatulong sa inyo yung aking mga content mga katropa. Sinasabi ko sa inyo lahat kung paano natin ginagawa. Walang paligoy-ligoy mga katropa. Hindi ko kailangan hindi ko kailangan sarilinin yung mga na-encounter ko. Sinishare ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea, para sa susunod na hindi kayo mahirapan at kayo naman yung magkaroon ng idea at i-share nyo sa mga next ulit mga katropa. Share lang mga katropa para makatulong yung ating mga ginagawa sa iba mga katropa. Huwag tayong magiging maramot mga katropa. So yan, The Mechanic Group. Yan, shoutout sa inyong lahat dyan, lahat ng mga member. Sana maayos na natin yung ating group. Magbigayan tayo mga katropa, magtulungan. Yan. So maraming salamat. Hanggang sa muli. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell. Hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So stay safe, stay tuned. God bless. Bye. Thank you for watching mga katropa. See you in my next video.